Bumaba ng 30% ang kapangyarihan sa pagbili ng dolyar ng US sa nakaraang 6 na taon at tinitingnan ito ng China bilang malaking oportunidad. Ang mga kaganapan sa gitnang silangan ay magpapabago sa kinabukasan ng pamilihang pinansyal habang bumababa ang tiwala sa dolyar ng US at may bagong digital na plataforma ng pera ang China para sa kalakalan. Ngunit suportado ito ng asset na napatunayang mahalaga sa libu-libong taon. Kahit sinabi ni Donald Trump na nanalo ang US laban sa Iran, kailangan pa ring magbayad ang gobyerno ng daan-daang bilyong dolyar sa mga Iranian para muling buksan ang Strait of Hormuz. Ang digmaan sa Iran ang pangunahing dahilan kaya lumalayo ang mga bansa sa paggamit ng dolyar. Para maintindihan mo, babalik tayo sa simula ng Abril nang mga akong bubumbahin ni Trump ang Iran pabalik sa panahon ng bato. Nang araw na nag-tweet si Trump ng ganoon, nagtala ng record ang yuan-denominated cross-border payment system ng China sa dami ng transaksyon sa isang araw. Noong Abril 2 na proseso ng sistema ng China, ang higit dolyar 180 bilyong transaksyon sa isang araw. At gumamit ang mga bansa ng record na dami ng Chinese renminbi para sa kanilang bayarin. Tumaas bigla habang dumarami ang bansang gumagawa ng langis sa gitnang silangan na mabilis nagdagdag ng bahagi sa UN settlements. Ang tinatawag na Petro-Yuan sa gitna ng pandaigdigang trend ng de-dollarization na lalo pang pinabilis ng digmaan sa Iran. Handa ng lampasan ng China ang euro bilang ikalawang pinakatinatrading pera sa mundo. Si Liu Xiaochan, Vice-Presidente ng China Academy of Financial Research, ang nagsabi ng pinakamaganda. Nandun na ang mga palatandaan. Sa totoo lang, kung magpapatuloy ang Europe sa pag-stagnate gaya ng nangyayari ngayon, mabilis na malalampasan ng euro. Hindi ang pag-angat ng currency ng China ang pinakamalaking balita sa dolyar na yon. Dahil nalampasan na ng ginto ang US Treasuries bilang pangunahing reserbang asset sa mundo. Tingnan mo ang chart na nagpapakita ng pagbili ng ginto ng Central Bank ng China sa nakaraang 4 na taon. Nagsimula mag-imbak ng malaking dami ng ginto ang China buong 2023 at 2024 bago sila tumigil sandali. Ngayon, nag-iipon ng ginto ang gobyerno ng China at bumili ng higit 10 toneladang ginto nitong nakaraang buwan. Bumibili na ang China ng ginto sa loob ng 19 na sunod na buwan. Pinakamatagal mula 2015 hawak ng kanilang sentral na bangko ang mahigit 2,300 tonelada ng ginto o mahigit 10% ng kabuuang FX reserves nila. Kamakailan nakapanayam ko si Peter Schiff, isang kilalang financial guru na tama ang hula sa 2008 financial crisis. Pakinggan nyo kung bakit bumibili ng ginto ang China at iba pang sentral na bangko. Unti-unti nilang binabawasan ang pagdepende sa dolyar dahil malinaw na gusto ng mga pangunahing sentral na bangko at gobyerno na bawasan ang exposure nila sa US dollar. Kailangan talaga nilang gawin yon at nilinaw natin ito gamit ang sanctions sa Russia. Ang dollar reserves mo, hindi talaga yun. Pwede naming kunin yan kung ayaw namin sa ginagawa mo. Kasi pwede kaming tumalikod sa kaibigan sa isang iglap. Alam mo, pwede kang kakampi ngayon, pero kaaway agad pagkatapos. Halos 40 trilyong dolyar na ang utang ng bansa at madaling maging 50 trilyon sa mga susunod na taon. Ang bilis ng pagtaas ng bayad sa interes. Ngayon, 30% ng buwis ay napupunta sa interes. Sa huli, maaari nitong ubusin ang lahat ng kita mula sa buwis. Hindi natin pwedeng taasan ang buwis ng mga Amerikano para pambayad ng interes sa mga Chino o kahit kanino. Kaya magpiprint na lang tayo ng pera. Ibig sabihin, babagsak ang halaga ng dolyar dahil marami tayong gagawin nito. Alam ito ng mga sentral na bangko. Kaya iniiwasan nila. Kapag iniiwasan ng dolyar, mag-i-invest sila sa iba. Tulad ng ginto. Walang problema ang ginto. Ito ay dalisay. Marami ang nagsasabi na hindi tatalikuran ng mundo ang dolyar dahil walang alternatibo. Tayo raw ang pinakamalinis na maruming damit sa labahan. Hindi mo kailangan tingnan ang tambak ng mga problemadong salapi. Pwede mong tingnan ang ginto na wala sa tambak na yon. Ang ginto ay totoong pera. Hindi ito isang currency. Totoong pera talaga ito. Walang sinuman ang nag-i-issue nito o pwedeng magparusa sa iyong ginto, kaya ginagawa ito ng lahat ng central banks. Mahirap kontrahin ang pagsusuri ni Peter Schiff, pero mas malayo pa ang ginagawa ng China. Hindi lang nila ginagamit ang ginto bilang panangga. Aktibong nag-iipon ng ginto ang China upang lumika ng bagong sistema ng pera na dati rin naging balangkas ng tagumpay ng dolyar ng Estados Unidos. Pakinggan mo na lang ang mga salita ni Michael Howell, ang tagapagtatag at CEO ng Cross Border Capital na kinikilala bilang isa sa mga nangungunang eksperto sa mundo pagdating sa pandaigdigang likwididad at daloy ng kapital. Pati mga autoridad ng China, hindi lang retail investor ay bumibili ng ginto.
Dahil gusto nilang maging hamon ang renminbi sa US dollar bilang internasyonal na pamantayan ng halaga sa pandaigdigang kalakalan. Kailangan nila ng suporta para sa pera nila. Hindi tulad ng masuwerteng posisyon ng US na maaaring gumamit ng US Treasuries na isang instrumentong pinansyal na kinikilala sa buong mundo bilang suporta sa dolyar. Wala ang mga Chino noon dahil malaki ang bond market sa China at malaki rin ang market ng government bonds. Pero hindi ito international. Hindi rin talaga naiintindihan ng tao ang benchmark na yon. Kaya ang naiintindihan lang ng tao ay ginto. Sa tingin ko, binubuo ng mga Chino ang Bretton Woods Gold Exchange Standard bago ang 1,971 na may malaking reserba ng ginto bilang panangga sa kanilang pera. At pinapapayagan lang nila ang napakalimitadong palitan kapalit ng ginto mula sa reserbang yon. Katulad ng ginawa ng US noong dekada 50, 60 at unang bahagi ng 70s. Opisyal na iniipon ng China at mga retail investor ang ginto, kaya ito ang nagsisilbing panangga ng kanilang sistema. Para maintindihan ang kahalagahan ng pagbili ng ginto ng China, balikan natin ang panahon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Sa Bretton Woods system, suportado ng ginto ang US dollar at maaring ipagpalit ng mga dayuhang gobyerno ang kanilang dolyar sa ginto sa nakapirming halagang $35 bawat onsa. Nagbigay ang kasunduang ito sa Estados Unidos ng malaking kapangyarihang pinansyal dahil naging pundasyon ng pandaigdigang kalakalan at pananalapi ang dolyar. Noong 1971, tinapos ni Pangulong Richard Nixon ang pagpapalit ng dolyar sa ginto. Kaya nabuo ang fiat currency system na gamit natin ngayon. Sa loob ng dekada, dolyar lang ang tinanggap ng gitnang silangan sa bentaan ng langis. Kaya napilit ang magtabi ng dolyar ang lahat ng bansa sa mundo para makabili nito, na nagbigay ng malaking kapangyarihan sa US government. Nagbago ito noong 2022 nang i-freeze ng US ang foreign reserves ng Russia. Matagal nang itinuturing ng mga central bank na ang dolyar ang pinakaligtas na reserba. Nang malaman na pwedeng i-freeze ang mga asset dahil sa geopolitical na issue, maraming bansa ang nag-diversify at lumayo sa pagdepende rito. Tulad ng sabi ni Peter Schiff, isang araw kaibigan ka ng Estados Unidos, pero kinabukasan, kaaway ka na. Naging estratehikong prioridad ng mga bansa ang ginto, lokal na kalakalan, at bagong cross-border settlement network. Kung di ka naniniwala, tingnan mo ang mapang ito ng mga sentral na bangkong bumibili ng pinakamaraming ginto. Karamihan ay nakasentro sa gitnang silangan, Afrika at Asia, mga rehiyong nabantaan ng mga pulisya ng gobyerno ng Estados Unidos sa buong mundo. Noong nakaraang linggo, pumirma ang China ng 26 na bagong institusyong pinansyal para sa kanilang Digital Yuan Cross-Border Payment Platform na nag-aalok ng 24 sa 7 na digital na bayaran kasama ang mga dayuhang sentral na bangko at institusyong pinansyal sa ibang bansa. Pero hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas mahalaga pa kaysa doon. Ito ay tungkol sa ginto. At partikular, ito ay tungkol sa pagtatayo ng China ng isang parallel na financial architecture na sistematikong binubuo kung saan ang ginto ay katabi ng renminbi bilang isang neutral na settlement asset. Ang Hong Kong ay gumagawa ng state-backed gold clearing system na layong tapatan ng pinakamalaking bullion market sa London. Mas nagiging kaakit-akit ang alternatibong sistemang ginto ng China sa Hong Kong kapag may sanksyon, pagyeyelo ng reserba, o natuklasan ng mga bansa na may kasamang kondisyong politikal ang pag-access sa dollar system. Para sa mga bansang hindi sakop ng kanluran, malinaw ang aral ng mga nagdaang taon. Kung ang iyong mga reserba ay maaring ma-freeze, kung ang iyong mga bayad ay maaring ma-block, kung ang iyong access sa SWIFT ay maaring mawala, marahil ang iyong mga reserba ay hindi talaga ganap na iyo. At binabago niyan ang pag-uugali. Pinawag ng analyst ng Citibank ang sitwasyon na iyon na gintong pagkakataon para sa internasyonal na paggamit ng renminbi. Hindi lang lakas ng Amerika ang dahilan kung bakit dominante ang dolyar. Dahil binuo ng Estados Unidos ang ekosistema ng dolyar, kailangan ding magtatag ng China ng sariling infrastruktura para gawing internasyonal ang renminbi. Mukhang sentro ng pagsisikap ang ginto. Ang bagong Hong Kong Precious Metals Central Clearing Company ay magbubukas ng negosyo sa susunod na buwan. 4 na bangko sa Hong Kong ang nag-angkat ng mga gold bar na tig-400 onsa bilang paghahanda sa paglulunsad dahil gagamitin ng China ang Hong Kong bilang pangunahing sentro ng kalakalan ng bulyon sa Asia. Layunin ng China na palakasin ang kumpiyansa sa yuan, mag-alok ng alternatibong reserbang asset sa dolyar
at bumuo ng sistemang pinansyal na ligtas mula sa parusang pinansyal ng Estados Unidos, hindi maglunsad ng tradisyonal na gold standard. Ngayong linggo, lumabas sa Western media ang malaking balita na ilatala ng Financial Times ang kwentong mahigit isang dekada nang nabubuo. Naghahanda ang China na ilunsad ang bagong digital na sistema ng pagbabayad na kakumpetensya ng dolyar ng US, kaya't may lumilitaw na malinaw na tanong. Kung mabilis magbago ang mundo at mas kaunting bansa ang asa sa US dollar sa hinaharap, anong dapat nating gawin? Paano makakapaghanda ang mga ordinaryong mamumuhunan tulad natin para sa hinaharap na posibleng malayo sa nakasanayan sa nakaraang 50 taon? Para sagutin ang tanong na yan, ipakikilala ko ang isang eksperto na dekada nang tumutulong sa mga mamumuhunan tungkol sa precious metals at alternatibong asset. Oo mga kaibigan, itutuloy natin ang usapan sa China, ginto at gitnang silangan. At kung paano magaganap ang hinaharap ng ating mundo, gusto kong ipakilala ang isang eksperto sa larangang ito. Ito si Shannon Davis, ang CEO ng American Alternative Assets. Shannon, kumusta ka ngayon? Ayos naman ako. Salamat sa pag-imbita sa akin, Cyrus Jensen. Excited ako makasama ka, pare. Tiyak yan. Gusto kong ipagpatuloy ang pag-uusap, Shannon, dahil sa video natin ngayon, tinuruan natin ang mga manonood tungkol sa relasyon ng China at ginto at pagbabago ng mundo. May malaking tanong ako sa iyo, Shannon. Bakit mas maraming bansa ngayon ang namumuhunan at lumilipat sa ginto? Nagde-dollarize na ang mga bansa at matagal na nila itong ginagawa. Para sa akin, ang mas mahalagang senyales ay ang ginagawa ng mga central bank. Sa ilang sulod-sulod na taon, bumibili ng mahigit 1,000 toneladang ginto kada taon ang mga global central bank. Nabanggit mo ang China, patuloy nilang dinaragdagan ang reserba nila. Ang Poland, nagdagdag sila ng mahigit 200 metriko tonelada nitong mga nakaraang taon. Sa tingin ko, malaki ang epekto ng BRICS dito. 11 ganap na miyembro at 10 partner na bansa, malaking bagay talaga ito. At isa pang napakahalang pag-unlad ay ang balangkas na ginagawa nila kasama ang BRICS na idinisenyo para sa mga transaksyon na tumatawid ng mga bansa. At ito ay isang token-based na programang suportado ng ginto na ginagawa nila. Kaya alam mo, nagsisimula na magbago ang takbo at malaki ang impluwensya nila dito. At muli nagde-dollarize sila. Lumilipat sila mula sa isang asset na iniiwasan ang panganib na siyang dolyar na bumabagsak at nagbabago. Nagbabago na ang ating sistemang pinansyal. Kaya umaalis na rin sila dito gaya ng ibang bansa, lalo na dahil sa mga nangyayari sa gitnang silangan. Sa tingin ko, Shannon, parang adik ang gobyerno sa walang tigil na pag-imprenta ng dolyar, tama? Tulad ng alam mo, tumataas ang gastusin sa pamumuhay sa Estados Unidos. Alaga, nawawala ng halaga ng dolyar. Sa tingin ko, kaya lumilipat ang maraming investor sa hard assets tulad ng ginto na matagal nang napatunayan at ginagamit. Bago ko itanong ang susunod, Shannon, gusto ko munang malaman ng lahat na may maganda kaming ulat sa cyrusgoldreport.com. Ito ay isang kumpletong ulat na maaari mong i-download para matuto pa tungkol sa ginto at mga mahahalagang metal. Sina Shannon at ang kanyang team ang bumuo ng napakagandang ulat na ito. Ilalagay namin ang impormasyon sa ibaba ng deskripsyon. Gusto ko lang dagdagan ang usapan tungkol sa BRICS at pananaw natin sa gitnang silangan. Sa video ngayon, tinalakay natin ang Iran at kung paanong noong nagsara ang Strait of Hormuz, hindi US dollar ang unang tinanggap na pera. Hindi na yon kasama pero tinanggap ang Chinese renminbi. Ngayon, makikita natin na naghahanda ang China gumamit ng ginto at maglunsad ng bagong plataporma ng pera gamit ang blockchain. Lumalayo sila sa dollar. Alam mo, nakita natin ang record na dami ng kalakalan sa pagitan ng Russia at China halimbawa sa mga transaksyong hindi gumagamit ng dollar. Ibig kong sabihin, mukhang talagang bababa ang halaga ng dollar natin sa hinaharap. Oo, may ilan na nagsasabing mababa na ang halaga nito ngayon. At ito ay dahil sa napakalaking dami ng pag-iimprenta ng pera. At hindi sila tumitigil. Patuloy silang nag-iimprenta ng mas marami pa. Kailangan pa nilang magpatuloy sa pag-iimprenta ng mas marami pa. Ibig sabihin, pinag-uusapan na nila ngayon ang gigatrilyon. Ganun na kalaki ang numero. Kaya alam mo, sa isang punto may kailangang magbago. Papunta na tayo sa halos 40 trilyong dolyar na utang. Utang. Ramdam na talaga ng mga karaniwang Amerikanong hirap tulad ng nabanggit mo. Pamahal na ng pamahal ang gasolina. Tumataas ang kanilang bayarin sa kuryente at tubig. Patuloy ding tumataas ang kanilang gastusin sa grocery. Problema pa rin ang implasyon. Ang bagong kanang kamay ng Federal Reserve Chair ay mukhang hindi magbababa ng interest rates, kaya patuloy na bumababa ang halaga ng dolyar.
Napapansin ito ng ibang bansa, kaya lumalayo na sila. Gusto nila ng higit na control at flexibility na ibinibigay ng China at ginagawa rin ng BRICS sa bagong blockchain framework. Kaya nga meron tayong Genius Act at ang ating stablecoin, tama. Ang ating digital currency ay tinawag na lang ngayon na stablecoin. Kaya isinabatas ang Genius Act noong nakaraang taon. Kaya may sese talagang mag-diversify mula sa ilang dollar na bumaba ng halaga kumpara noon. Mas mainam pagtuunan ng pansin ang ginto at pilak. Kaya bumibili ang China, Polonia at iba pang bansa nito dahil ito ang tunay na pera. Tama ka, Shannon. Maraming investor ang nanonood ng palabas natin. Alam mo, gusto naming pag-usapan ang pag-i-invest dahil konektado ito sa geopolitics. Kaya marami talagang gustong matutunan kung paano protektahan ang kanilang kita at investments. At sa tingin ko, kung titingnan natin ang ginto at alam mo, nag-uusap tayo kanina tungkol sa kung nag-invest ka sana sa ginto noong krisis pinansyal ng 2008, malamang ay talagang nakatulong ito sa'yo at maaring nailigtas pa ang iyong portfolio. Maari mo bang ipaliwanag sa ating mga manonood kung paano mo maisasama ang ginto sa iyong portfolio para makatulong talagang balansihin ang mga panganib na ito? Tinututukan natin sa channel na ito ang geopolitical risk sa mundo na alam nating lalo pang tumitindi ngayon, tama? Hindi pa tapos ang giyera sa Iran. Posible may kasunduan pero may 6 na pong araw pa para malaman yon. Sa tingin ko, pati mga bansang nasa gulpo. Alam mo, Napagtatanto ng mga bansang nakapaligid sa Iran na magiging magulo talaga ito, di ba? Hindi pa ito tapos na kasunduan kahit anong isipin mo. Mas malamang na mas lalo pang magkakaroon ng kaguluhan sa hinaharap. Pero ano ang magagawa ng karaniwang tao na nanonood ng programang ito? May 401k at nag-i-invest sa stock market para maprotektahan ang sarili nila sa patuloy na kaguluhan? Siguradong makikita natin ito. ang gusto naming ituro palagi ay unang-una, tingnan mo muna kung paano nakalagay ang pera at mga investment mo. Tama ba? Akala nung marami diversified na sila kapag may stocks, bonds at mutual funds. Pero lahat ito ay asset pa rin na nakadolyar. Papel na asset pa rin yan at napakaraming kawalan ng katiyakan. At nabanggit mo nga ang marami tungkol dito ngayon. Wala pa rin tayong itiya kung ano ang kalalabasan nito. Hindi pa talaga ramdam sa portfolio natin ang epekto lalo na ngayon na may oil shock. Maraming bagay ang tinatago ang malaking oil spill sa karagatan na di napapansin kaya tataas paggastos natin sa langis. At darating din ang araw na yon. Gaano katagal bago dumating? Malaking makina ito. Kaya mag-inventory ka muna ng mga meron ka. Napakadali lang ng proseso para ilipat ang posisyon mo mula sa paper assets papunta sa physical na ginto at pilak gamit ang self-directed IRA. Isa itong tradisyonal na IRA. Maring i-roll over ang 401 kaysa IRA, TSP o alinmang qualified na account. Pwede mo itong i-roll over ng tax-deferred at bumili ng physical na precious metals para ma-diversify ang iyong portfolio dahil may mga numero tayong halos kapareho noong 2008. Mga 30 trilyong dolyar na ang nadagdag sa utang natin. Tama? Kaya, Mas malaki ang magiging koreksiyong iyon. Yung mga gym records at matatalinong tao ang nagsasabi niyan, hindi ako. Kaya kung ilalagay mo ang 30% ng iyong portfolio sa physical na ginto at pilak at nawala ang kalahati ng iyong portfolio. Katulad ng maraming Amerikano noong 2008, magkakaroon ka pa rin ng konting tubo. Tumaas ng halos 200% ang ginto at higit 400% ang pilak sa panahong iyon. Kaya habang bumababa ang isa, tumataas ang isa. Yan ang tunay na diversifikasyon na siyang itinuturo namin sa mga tao. Ang gabay, kahit na may mga prediksyon ito para sa 2026 tungkol sa mahahalagang metal, nagbibigay din ito ng mas malinaw na pag-unawa kung paano gumagana ang lahat at kung paano mo mapapakinabangan ang paglago gamit ang mahahalagang metal. oo, maganda yan. Gustong-gusto kong pananaw mo, Shannon, na kung may ginto ka sa portfolio, nagsisilbi itong panangga kapag pabago-bago ang stock market. Malinaw na maganda ang takbo ng stock market. Pero alam nating AI bubble ito, di ba? Sa tingin ko, 20% ng SPI AI stocks at hindi magandang ratio yon. Alam mo, nakita na natin ang SpaceX IPO. Ibig kong sabihin, kung bumili ka noon sa IPO, alam mo, lugi ka na agad, di ba? Nasa alanganin ka na doon dahil sa correction na nakita natin. Isa sa mga yon, Maraming kawalang katatagan dito. Pero Jen,
Gusto ko talagang kausap ka tungkol sa edukasyon. At para sa mga nanonood dyan, ang inihanda namin para sa inyo ngayon ay isang espesyal na ulat. 14 na malalaking bangko ang naglabas ng kanilang target na presyo ng ginto para sa 2026. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta sa cyrusgoldreport.com. Makukuha mo na agad ang libreng ulat na yon. At ito ang maganda kina Shannon at sa kanyang team, American Alternative Assets, dahil nagbibigay sila ng libreng edukasyon. Mayroon ding numero ng telepono na maaari mong tawagan kung gusto mong makausap ang isang tao ng direkta. Ito ay 1888 at 44,351. Kaya mga kaibigan, itong regalo ko sa inyo mga manonood. Gusto kong matuto kayo dito dahil marami sa portfolio ko ay nasa ginto. Matagal na akong bumibili ng ginto at pilak dahil naniniwala ako dito. Sa video ngayon, tinalakay natin ang BRICS. Pinag-usapan natin ang Iran, China at kung paano nila ginagamit ang ginto para baguhin ang laro. Lumalayo na rin ang mundo sa dolyar. Matagal na nating napag-uusapan ito dito, Shannon. At natutuwa ako sa partnership natin ng iyong team. Mas mahalaga na maibigay natin ang mahusay na ulat at importanteng impormasyon sa mga manonood. Kaya siguraduhin tingnan ang mga link sa ibaba. Siguraduhin ninyong i-download ang ulat na yon dahil makakatulong ito sa inyo na mas maging maalam at maging mas mahusay na investor sa 2026 at sa mga susunod pa. O ang kaalaman ay kapangyarihan. Laging may nangyayari. Tiyak na tiyak. Astig. O sige Shannon, maraming salamat. Lagi masarap makipag-usap sa iyo at sa lahat. O, salamat sa inyong lahat sa panonood hanggang dito sa video. Pwede kayong nasa kahit saan sa mundo, pero pinili niyong makasama kami ngayon dito sa YouTube. Ilalagay namin ang mga link sa ulat, numero ng telepono, at iba pa sa ibaba ng description. Salamat sa lahat. Magkita tayo sa susunod na video.